Most food entrepreneurs learned how to cook. Very few were taught how to build a business. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Bailey Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Welcome to another episode of our Out of the Oven podcast. Ayan. So, grabe. Another session na naman tayo ngayon, Ruthie. Welcome back! Woohoo! Thank you so Welcome much, back. Grace, for having me again. And ready to teach more. Yes. So, ngayon, pag-uusapan ba natin, yung title ng episode natin today ay No One Taught Us, So We're Telling You Now. Grabe. Mga bagay na hindi tinuro sa atin Oo. nung panahon na bata pa tayo. Parang Pero nung, bata pa rin kami hanggang ngayon. parang nung unang panahon pa yun. Correct. Bata pa rin naman po kami hanggang ngayon. Oo. Wala tayong age reveal today. No Ano? age reveal. Oo. Pero alam mo, nagsisimula ako ng Manghula kayo, type in the chat box. Ilang taon na Yes. kami ni Grace. Sige nga, kung sino yung makahula, may prize kay Ruthie. Financial planning, libreng financial planning para sa inyong buhay. Ayun, ay, narinig nyo yan, ha? Siya yung Let's kukontakin go! nyo. Basta mahulaan nyo. Alam mo, Ruthie, yung nagsisimula ako, naalala ko nun, yung pricing talaga ang pinaka-big concern ko noon. Kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, eh. Alam mo yun, yung nakakagawa ako ng cake, tapos nun, pag na-deliver ko na, makita ko yung mukha yung may-ari, di ba, yung celebrant na nakasmile. Parang, okay na ako doon. Pero, Satisfaction. oo, yeah. Check. Tapos nun, akala ko kumita na ako ng malaki. Pero nung tiningnan ko na, wala pala. Bokya! Isa ka sa mga bokyang business owner. Ako. Yan, and I'm sure maraming nakaka-relate sa ating mga viewers na ganyan, no? Correct. Pero hindi pala enough yung ganun lang. Kailangan talaga matuto nila ng tamang pricing. At saka hindi ka nag-iisa, Grace, kasi marami rin yung mga lumapit sa amin na merong problema talaga when it comes to pricing. And sadly, yung mga lumapit sa amin, yung mga malalaki na yung nawala Yun bago lang. pa humingi ng tulong. Mm. Alam mo yun? Kaya we are really very into teaching like this, doing masterclass, bootcamp, kasi we really want to teach people to prevent high losses in their net income, 'di ba? Hindi sana net loss, sana net income yung meron kayo. Ang sakit nun, ah. Prevention Grabe. is the key, ika nga. So, ilang taon na naipon yun bago pa nila nalaman na mali pala. Oo, pinaulit-ulit pa nila kasi nga feeling nila kumikita sila dahil malaki yung sales. But then again, sales is the gross that you get from the customer. And if you don't know the unit cost per item that you are spending, hindi nila alam yung unit cost ng kada gastos na meron sila. And yes, majority rin, since sa bahay nagsisimula, hindi nila talaga nilalagyan ng overhead cost. So, syempre, yung ituturo natin, no, sa masterclass, hindi lang yung mga na-experience na nila ngayon, but how to scale their business from where they are right now to the future. Kasi 'di ba, ayaw naman natin sila ma-stuck lang dun sa kung nasan sila ngayon. And yes, meron ding mga client na lumalapit sa amin na meron na silang penalties from the different government agency like BIR, SEC, municipal, yan. Ang dami, no? Kasi nga, hindi na sila
talagang nag-register. Nung lumaki na sila, tsaka lang sila nahuli through tax mapping. Tapos, yun nga, Grabe yun. malaki na yung hinihingi sa kanila. Yan. Yan yung mga usual na lumalapit sa amin. And, syempre, at the end of the day, sayang, yung kinita mo nung nagtago ka, ganon din, nung nahuli ka, baka mas malaki pa yung binayad mo dahil sa gusto mong magtago. And speaking of yung mga permit na ganyan, no? Eto, may kukwento ko sa'yo. Ano yan? Kasi nung dati, nagsisimula pa lang ako, kasi ako napaka-honest ko, no? Sa sobrang honest ko, kasi tinanong ako kung ano yung ginagawa ko. So, kahit na nasa bahay lang ako nun, nag-register pa rin ako nung business ko. So, tinanong kung ano yung ginagawa ko. Gumagawa po ako ng cake, ganyan. Okay. So, manufacture ka ng cake, ganun, sabi niya. Oo naman ako kasi gumagawa ako eh, 'di ba? Gumagawa, manufacture. So, hindi pala, grabe. Ibang bracketing pala Yes, yun kapag ibang-iba yung yun, sa Grace. City Hall, no? So, ano dapat pala? At ito nga, Baker. So, oh, dapat, as a professional baker, pero syempre, since a baker is not part of professional PRC, Professional Regulation Commission, under siya ng self-employed. So, ang kukunin mo sa munisipyo should be the occupational tax receipt. ayun. Yun. So, hindi mo pa kailangan actually yung mga mayor's permit kasi sa bahay ka pa lang naman, kaka-start mo pa lang naman. So, ang kailangan mo dyan, yung occupational tax receipt from the municipal at the very least, tsaka yung BIR for your COR. So, kung meron kang pangalan, syempre sa business, kailangan yung DTI. DTI muna bago yung Yun muna. BIR. Okay. Pero kung pangalan mo lang naman yung gusto mo, okay lang kahit wala mo ng trade name. So, may mga ganun din kasi hindi pa naman nila alam kung ano yung ipapangalan nila sa bake shop nila kasi wala pa naman ding pwesto. Yun, order pa lang naman, 'di ba? Usually Okay. ganun lang naman eh, 'pag nag-start ka as a baker, as a cook, as a chef, pangalan mo yung nasa resibo mo. Now, if you don't want to really show your full name or your legal name to your invoice, dun ka dapat merong DTI. Yun yung trade name na makikita nila. Just like Okay. Goldilocks, Red Ribbon. Kapag yung sa occupational, hindi na kailangang yung sa mayor's Hindi na, kasi wala ka permit. naman pwesto. Kahit, okay. So, ang goal lang naman kasi natin is maging legal, Yes. no? Tsaka kaka-start mo pa lang. Oo. So, since nag-start ka pa lang, ito yung pinaka-minimum requirement as a self-employed. So, since hindi ka naman malakihan na tipong catering, ibang usapan na kapag medyo catering level na. So, that's the time na kailangan may mayor's permit ka na. Kasi, syempre, pag catering na, mas malaking scope na yung credibility mo. Meaning, dapat yung tubig mo, okay. Syempre, i-check yan ng munisipyo, yung water potability, ng ginagamit mong water. Tapos, syempre, mas gusto mo na may trade name ka. Kasi, di ba, pag nag-catering ka, ano yun eh, all-in-one, nandun na kasi lahat ng tao na pwedeng makakita sa'yo. So, maganda na may trade name ka, may maganda kang trade name, syempre, ipa-branding mo na rin yan, i-register mo sa IPO para hindi ka na maunahan. Dahil, pag naunahan ka na mag-register sa IPO, then, pwedeng mawala yung trade name na ni-register mo. So, yun yung magiging legal owner ng brand name na yun. Eh, syempre, pag sumikat yung pangalan, wala. Hindi na yun sa'yo kasi nauna siya sa IPO eh. So, kapag magsisimula pala, okay. So, tinuruan namin yung mga students namin, di ba? Na mag-bake, mag-cook. Tapos tapos nagbe-bake na sila sa bahay nila. Ang first step ng gagawin nila para gawin siyang business is to go to DTI. Yes, if they want a trade name.
And then, register the trade name. So, that okay. will be your brand name. So, para maging sarili mo yung brand name na yun, dapat i-register mo rin siya sa IPO. Kasi Okay. pwedeng makuha yun ng iba. Siyempre, yung iba, makita yung name niya, uy, ganda nito ah. Check ko nga kung naka-register na sa IPO. Tapos, hindi pala naka-register. O, ini-register niya. Eh, di siya na yung may-ari nun. Okay. Pero the IPO part, pwedeng later Pwedeng na. later na, Kasi pero ang may risk. pinaka-required talaga yung sa DTI, DTI, City Hall, ay, BIR, City BIR, Hall. BIR, then City Hall. But yung the City Hall part Pwedeng is, occupational tax receipt muna as a self-employed. Kasi nag-start ka pa lang as a baker. Kasi using the diba, trade name that you oo, registered sa DTI. correct, oo. Actually, pag occupational tax return receipt kasi yung route na gusto mo, name mo lang yun. Hindi, wala ka pang DTI. Oo. So, pag gusto mo na talaga yung trade name, then, wala ka ng choice. Magkaka-mayor's permit ka din. Kasi sole prop na yung tagging mo nun eh. Hindi ka na self-employed. So, yun yung difference ng self-employed tsaka sole prop. Pero kapag, kunyari, tinatry mo pa yung business, kasi ikaw pa yung gumagawa, ikaw pa yung nagbe-bake, tapos pwedeng nagdi-distribute ka sa coffee shop, sa ibang restaurant, di ba? Technically, baker ka lang. Technically, cook ka lang nila. Technically, chef ka lang nila. So, bakit ka pa magte-trade name? Tapos, kakaumpisa mo pa lang, di ba? You're still testing the water. So, para less cost, BIR muna, tsaka yung occupational tax receipt. Now, kapag talagang confident ka na to go to the next level, sole prop, then that's the time, DTI, BIR, tsaka mayor's permit. So, pwede ka na rin mag-catering. Kapag gusto na nilang karirin talaga Yes, nung kasi pag gawa. tagaluto ka pa lang, taga-bake ka lang ng ibang restaurant or ng ibang bake shop, sila yung liable dun eh, hindi ikaw. Kasi sila yung humaharap sa consumer. So, technically, yung mga water potability, sa kanila yun. Pero if you want to have your own brand, Yun na, so ibang yun na level yung, na yun. yun na Like, yung sa next DTI level. and then sa sa Yes. City Hall. Oo. So yung sa City Hall, hindi na siya occupational permit. Ang tawag niya? Occupation, tama ba? Occupational Tax receipt. tax receipt. Yun yung sa City Hall. Yes, Hindi iba na yung magiging occupational ganun. permit. Oo, Pang pang building workers yun. pala. Pang building yun. Pang building pala yun. Okay. Yes, so Yeah, oo magkaiba nga. siya. Occupational tax receipt is for the self-employed municipal tax. Para siyang PTR sa mga merong PRC ID. So, kagaya ako, CPA ako, meron akong PTR, meron akong professional tax receipt. Kasi, yung kinikita ko every year, declare ko rin kay municipal na ito yung income ko. Tapos, ito yung PTR ko. Babayaran ko yan sa munisipyo. So, pag may PTR ka kasi, exempted ka actually sa mayor's permit kasi professional ka. So, yun. Yung mga walang PRC, OTR, yung hinihingi nila sa munisipyo. Like yan, mga insurance advisor, real estate, brokers, yung mga through commission kumikita. And yan, mga artist, mga baker, basta self-employed. Doon papasok. Doon siya papasok. I didn't know na may ganun pala na doon papasok yung bakers. Yes. Kasi in No? a way, yun yung starting point mo, di ba? Magiging baker ka muna or cook ka muna ng isang resto or isang bake shop. Na, yung bake shop nila. Eh kung bake shop mo na yun, di hindi na, sole prop na yun. Kasi may sarili ka ng pwesto eh. Yun yung sinasabi ko. Pag hindi ikaw directly to consumer, pwedeng self-employed ka pa lang. Eh kasi 'di ba yung iba o-order ng directly from the consumer pero once a month lang. Hindi pa yun technically talagang negosyo na sole prop. So yun yung mga testing the waters pa lang. Correct. Pero bakit naman sila magre-register na kaagad kung
'Di pa sila sure. Oo. Well, mas maganda yun kasi ibig sabihin, mas klaro yung gusto nilang mangyari sa business nila na malaki na agad. Hmm. So, meron din akong mga client na corporation agad yung pinapa-register Mm. kasi na-try na nila. Hmm. Kumbaga, decided na talaga sila to really grow the business, not just to earn, alam mo yun, hundred of thousand, but they really want to earn millions from that Mm. business. Ang dami talagang kailangang pag-aralan. Kasi 'di ba, sino ba yung mga namamayagpag ngayon kahit na krisis? Food business 'yan. And sila kasi nasimulan na nila, nagawa na nila yung sistema nila, Hmm. compliance, accounting, HR, operations, pati yung human 'di ba, yung human resource number one kasi talagang 'pag yung human resource ng isang food business, food chain especially, Hmm. naayos mo 'yan, grabe yung potential to earn. Kasi para na lang yang nanganganak ng branch 'di ba, branch dito, branch dun, branch diyan, hanggang sa nationwide. Kagaya ng Jollibee, McDo, oh, KFC. Tapos ano, eh, maayos na yun, eh, copy paste na lang. O kaya kailangan talaga nila ng system, Yes. 'no, para mag-grow sila. Kasi kung hindi nila gagawin yun, Hindi sila stuck mag-go-grow. lang sila sa kung ano yung meron sila. Correct. So, yun din yung isang reason kung bakit, nakapag-delegate din ako, ng ano sa team. Mm. Nagkaroon na rin ng ano ng sa HR at saka nung sa accounting. Kasi dati lahat naman nagsisimula sa ikaw lang All din mag-isa. around. Oo, pero as you go along, ah Accounting hat, marketing oo, hat, HR hat. as in, simula sa pamamalengke hanggang sa pagde-deliver, Grabe. lahat 'yan ginagawa ko. So, I'm sure lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Pero may limit lang, 'di ba? Yes, Kasi up to some time lang. Wag mong gawing forever. mm. Else di ka na makakapag-retire. Wala ng time freedom. Oo, yun nga yung gusto Yun yung goal, natin, eh, 'di time ba? freedom. Oo, ayan. How much are you willing to pay just to get the time freedom that you deserve? That's the question. Pero paano naman nga rin magagawa nila yon na paano ako makaka-hire, 'di ba, ng another person to do things for me kung wala naman akong fund para dun, Mag-ipon 'di ka. ba? You really need to save. Kasi siyempre Oo. 'di ba 'pag nag-start ka naman, gamay mo pa yung pricing, mas ano pa, kasi konti pa lang naman yung mga order. So from there, makakaipon ka dapat. Ikaw pa lang mag-isa, wala ka pang sinasahuran, 'di ba? Kagaya ng tinuro natin from the webinar, you need to take to consider your labor cost. Kasi hindi yan sa'yo. That is for your future employee. Yes, for now, ikaw yung nagli-labor, so nakukuha mo yung pera. Pero dapat may net income. Kapag walang net income, lagot ka. Kasi yung labor cost na akala mo sa'yo, pag nag-hire ka, wala na. Zero na yung net income. Gano'n yung mangyayari. Pero Oo. siyempre kung na-take to consider mo siya, mas mabilis mo siyang mare-replicate. Kasi bibigay mo yung labor cost sa tao mong na-hire at ikaw magtitiyaga ka dun sa net income lang. Para ma-replicate mo siya ng ma-replicate. 'Di hanggang sa dadami siya. So, babalik na naman tayo sa pricing, 'di ba? Kasi kailangan naka-factor in yun. Yes. Correct. Oo, papasahurin mo talaga yung sarili mo. So, dun ka kukuha, 'di ba? Kaya don't forget na, ah, bayaran din yung Correct. sarili. And time will come, it will not be that simple. Hmm. Hindi na gano'n kasimple yung pagpa-product pricing. Okay, so now that we have shared 'no, about a while ago yung client ko nga 'di ba, sobrang laki nung naging penalty nila. Yan yung cost ng hindi nag-aaral bago magnegosyo.
And ang masakit dun, meron din kaming mga kliyente na namatay pa yung parents nila kasi sila yung first generation dun sa food business. Tas nung namatay, hindi nila ma-transfer yung ari-arian ng magulang nila sa mga anak kasi naiwan dun sa estate yung negosyo. So, ganun kasi si BIR. Hindi, wala kang kawala. Hanggang kamatayan, ihuhunt ka nun. Hanggang sa hindi ka pa nakakabayad ng penalties mo. So, hindi ka man nakabayad ng penalties mo while you were living, yung family mo naman ang magbabayad bago nila makuha yung iyong legacy na naiwan para sa kanila. So, that's the cost of mistakes versus kung maghahanap ka ng experienced mentors, especially industry experience, doon mo ma-realize na, shocks, ang dami ko palang nalagpasang errors na nadaanan ng ibang negosyante just because of consulting and really attending programs like our masterclass. Pero ito, Ruthie, sasabihin nung iba diyan, ang dami-dami na diyan sa YouTube. 'Di ba? Ang daming nagsusulputang mga guru ngayon, 'di ba? So, lahat 'yan mapag-aaralan ko na sa internet kasi ang dami-dami na diyan. So, bakit pa sila mag-e-enroll? Kasi iba yung industry experience dun sa nasa YouTube. Usually, yung mga nasa YouTube, yan din yung maaaral mo sa undergrad sa college. Pero may mga bagay na hindi naaaral sa libro. Like the accounting system. Yes, nandyan yan sa college. Pero, nung college ako, hindi naman diniscuss na, shocks, meron palang BIR. Hindi nga namin diniscuss yung mga open cases nung nandun ako sa college eh. So, 'di ba? Kung may mga gantong bagay na wala naman sa book, wala rin sa school, especially yung mga municipal problems na yan for permits and other compliances, paano mo siya magi-get away? Yeah. Yan. So, we're going to share to them yung more on the experience Yes, and natin at saka doon sa mga kliyente correct. natin. And yung kagaya ng sabi ko kanina, walang one size fits all. Especially for the standard operating procedures. Meron lang proper internal control. Pero syempre, at the end of the day, gusto natin na yung standard operating procedures, doon pa rin manggaling sa owner. Kasi kung ano yung komportable siyang gawin at nasimulan na niya, ayusin lang natin yun, 'di ba? Instead na tuturuan mo siya ng something new, 'di ba, lalo baka hindi siya makasunod sa'yo. Kasi binabago mo yung nakasanayan na niya. Especially kung ang magiging client mo diyan or mga a-attend sa'tin are Generation X, o kaya mga baby boomer, 'di ba? Siyempre hindi lang naman Gen Z ang mga magkakaroon ng food business. May mga struggling business owner din ngayon. So, eto yung mga tao talaga na gusto nating umattend ng business masterclass kasi ibig sabihin may natayo na kayo, i-scale up pa natin siya. And with this business masterclass, di kayo magsisisi kasi you can really scale your business from wherever level you are right now, going to your next level. Maraming ang information sa internet, no? Pero sa sobrang dami, parang May hilo ka na. nakakalito na. Tsaka alin dun yung susundin Oo. mo. Tsaka kung ano yung nag-work nga dun sa kanila, it doesn't mean na mag-work rin sa'yo. 'Di ba? Nandiyan yung mga checklist, mga templates na ganyan. Pero, Yes. Pero, paano mo siya i-customize according to what you yes, need? very general. Minsan Diba? nga, madalas yung nasa YouTube, internet, mga high level lang yan. Wala yung nitty-gritty. So, kaya importante pa rin talaga na you have to seek the advice of experienced mentors. Yes.
Yan, para hindi kayo, maiwasan na natin yung mga hula-hula, Yes, at yung 'no? pagtingin sa kisame, kumikita ba ako o hindi? Oo. See you next episode. The sacrifice doesn't count if there's no plan behind it.